What's up mga idol, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, dito pa rin tayo sa Honda Click 125 version 4. Ayan o. So ito po yung Smart Edition nila. Yan, itong nasa harapan natin. So dalawa lang yung kulay nito na Smart Edition. Dark gray. At yung isa naman yung Frisco brown. So ito yung napili kong kulay kasi maganda talaga. Bagay na bagay kahit anong suot mo. Compact, aggressive, tapos napakaangas ng datingan niya. So, dito muna tayo sa head niya. Double layer po siya dito. So, ito naman is matte black. Ito naman yung dark gray niya. Then, may sticker po sa dito ng Honda. So, ito lang yung mga sticker niya. Honda, tapos itong liquid cooled. Maganda kasi dito, naka 3D emblem na po siya dito. Click. Pero wala siyang nakalagay na 125. Ganda rin ang design niya dito mga idol. Itong pinaka-head niya. Ayan o. Napaka-sporty ng design. So ito, hindi na po ito stock. Aftermarket na po ito na side mirror. Napansin ko dito itong brake lever niya. Ayan o. Hindi na sa glossy black. Naka-silver na po siya. Parking assist. So dito napakaganda ng pagkaka-design. So, parang bumalik sa version 1 yung datingan niya dito. Dito sa bandang harapan. Pero mas matulis talaga to. Ayan o. Malinis tingnan. Wala na yung mga paliter M. Kaya mas nagustuhan ko ito. Ito naman po yung daytime running lights niya. Mula dito hanggang dito po. Yung daytime running lights niya. So, buksan natin mga idol. Para makita nyo. Ayan o. So, yan po yung daytime running lights niya mga idol. Wow. Napakaganda. Manipis na po siya. Hindi na sa katulad ng version 2 at version 3 na litaw yung daytime running lights. Ito mas maangas na po siya para sa akin. Sa signal light naman po nito, pag ganun po sa B. So wala po siyang hazard. Yun lang po yung wala sa kanya, hazard switch. Headlight naman po nito, dito na po sa banda. Dati kasi yung low beam dito banda. Ngayon dito na. Parang sa na siya, sa Honda Click 160. So yung high beam niya ito na po. So buksan natin yung high beam niya. Ayan. Napakaliwanag nito sa gabi. Siyempre maganda pa rin yung ilaw niya kasi lahat naka-LED. Maganda kasi sa LED, hindi umiinit, mas nagtatagal, mas energy efficient din siya compare sa bulb type. Pansin ko rin dito yung headlight niya, mas nakatago. Ayan o. Para hindi prone sa sikat ng araw. Ayan o. Meron siyang dito, kilay-kilay na matte black. Maganda po diyan, hindi basta-basta maninilaw yung lens niya. Kapag kasi laging naka sa araw, babad sa araw, lumalabo agad yung lens ng ating mga headlight. Ito naman po yung front fender niya, malutong po sa na plastic. Dito maiksi lang pero at least po sa dito close. Ayan o. Kaya pag may putik, diretso sa baba agad. Okay na okay pa rin. Dito sa right side, meron po sa dito combi brake na sticker. Ano pala yung makikita natin dito sa side profile niya. Ayan po. Yung dati kasi, ito pahiga to, ngayon nakatayo na siya. Ganda, bagong design. Tapos yung nito, yung plastic niya. Ayan o. Yan yung niya. Isa pang nagustuhan ko dito sa version 4 ng Honda Click 125. Itong niya, legroom. Tingnan nyo mga idol. Yeah. Yung dati po kasi, sumasabit to. Dun sa version 3. Masikip po yung version 2, version 3. Ayan o. Mas okay na tong version 4. Yan po mga idol. Hindi sa masyadong Hindi na sa sumasabit mga idol. Ayan o. Ayan o. Kahit nakadiretso na yung paa ko. Ayan. So yung height ko nga pala is 5'6". Hindi na sa masyadong masikip. Tingnan nyo naman yung design. Ayan o. Dati po kasi dito yung compartment niya. Ayan o. Ngayon mas mataas. Ayan na po yung design niya. Ayan o. Kaya hindi na sumasabit yung tuhod ko dyan. Yung design niya naman dito. Ayan. Mas maangas. Mayroon po sa ditong parang butas. Ayan. Tapos, pag tiningnan natin sa side yung tail light at brake light, grabe, napakaangas. Ayan po. Napakaganda ng tabas niya. Maganda rin yung bagong grab bar ngayon, yung design. Napakaangas talaga. So, pagdating naman po sa front suspension niya, medyo may kaliitan pa rin, pero sakto lang yan sa 125cc. Ayan o. Then, Showa brand pa rin po yan. Itong telescopic niya dito sa harapan.
napakaganda kasi branded pa rin. Pagdating naman po sa size ng gulong niya dito sa harapan ay 90 by 80, 14 inches. So 14 inches po yung laki niya. Ang kulay naman po nito, ayan o, naka-bronze po siya. Ganda po yung gulong niya kasi naka-tubeless, then naka-street tire. Itong stock tire, ang brand po nito ay B-Rubber. Ayan o, B-Rubber. Made in Thailand. Thailand pa rin siya mga idol. So ito naman po yung footboard niya. So nilagyan ko sa ng matting, itong rubber. Yan. Dito po nakalagay yung battery niya mga idol. Kaya mas maganda kung may rubber po kayo na matting. Para ma-protection na rin yung mga gilid niya. Para madali lang siyang buksan. Yan. Tapos iwas gas-gas. So dito naman po tayo sa tail light at brake light niya. So buksan natin. On natin mga idol. Yan. Naka-on na yan. So ito na po yung design niya mga idol. Wow. Parang laser type na siya mga idol. Napakaganda. Ayan. So ito yung ano niya, hindi pa yan naka-brake light. Ayan o. Angas mga idol, no? Ganda ng design ngayon. Ayan o, napakapulido dito. Tapos yung dito niya mga idol, hindi na sa kulay silver. Glossy black na siya. Angas. Ayan o. Yung signal light naman, ganun pa rin. Pero naka-lead pa rin yan. Yung design ng back fender niya, may ganito na siya. Ganda. Okay na okay talaga yung bagong design ng Honda Click ngayon. So ito po yung radiator niya mga idol. Ito radiator cover niya po ito. Maganda rin yung design ng radiator cover niya. Engine oil capacity naman po nito is 800 ml, pwede 900 ml. Ayan o. 800 to 900 ml, pwede dito sa makina ni Honda Click 125. Ito naman po yung muffler niya. Yung dito niya mga idol, oh, yung cover niya dito. Hindi na sa kulay silver din. Ano na sa medyo dark gray na po siya. Tapos meron pa rin po siyang heat guard na plastic. Malutong na plastic. Okay na okay yan para iwas paso. Pagdating naman po sa size ng gulong niya dito sa likuran ay 100 by 80 and then 14 inches pa rin. Itong mags niya. Dark browns yung kulay. Then naka street tire, tubeless na po ito. Ang brand naman po nito is B-Rubber. Made in Thailand pa rin. Nilagyan ko na nga pala sa ng tire hugger dito. Ayan. Ito yung napili ko na design kasi matte black. Ayaw ko ng mga carbon lodi. Tapos nilagyan ko sa dito ng rubber. Para sa vibration kasi, ma-vibrate kasi dito banda. Mabilis kasi ito bumaba. Para doon sa version 3 ko. So ito po yung suspension niya sa likuran. Single lang po ito. Pero maganda naman kasi chubby naman yung spring niya. Yan, matataba. Then malaki. So ito naman po yung airbox niya. And then yung CVT. So pagdating nga pala sa upuan nito, nagpalit na rin ako ng aftermarket. Ayan o. Pero maganda kasi hindi talaga dudulas yung dito, puwitan. Dikit na dikit talaga dito yung puwit mo. Kahit yung mga pants mo. Kasi siya, rubberized. So dito naman po tayo sa handlebar niya. Itong Honda Click 125 version 4. Brake lever niya sa likod. Ayan. So ito mga idol, pag nag-brake ka dito sa likuran, sumasabay po yung sa harapan. So ito naman po yung parking assist. Mag-engage po ito kapag pigain nyo po ito tapos ilagay nyo po dito. Ayan. Maganda talaga yung hand grip niya. Napaka-smooth. Ayan o. Gustong gusto ko to. Hindi talaga ako magpapalit ng aftermarket nito. Kasi ganda talaga. Ayan o. So ito naman po yung high beam, low beam na switch. Ayan, makikita natin. High beam, low beam na switch. Horn. Yan po yung horn niya. Ito naman po yung turn signal light niya. Yan. Left and then right. So, dalawa. Yung iba kasi, isa lang. Sa right side naman, ang nakadagdag dito sa version 4 na Smart Edition, ito po yung idling system. On natin mga idol. Tapos panda rin natin kung gagana ba. Stop tayo dito. Ayan o. Lumabas yung indicator niya. Tingnan natin kung mamamatay siya. Oh, namatay sa kusa. Halimbawa naman kung nasa traffic light kayo, mas maganda yung ganito. Lalo na kung nasa traffic light kayo. Tapos makakasave po kayo ng gas. Tapos pag bigla natin pihitin to, aandar po yan mga idol. Ayan o.
Yun. Andar na po siya. Hindi na tayo gumamit ng electric start system nyo. May naka-indicate po yan dito na letter A. So ito naman po yung electric start niya. Yeah. So dito naman po tayo sa instrument panel gauge niya. So dito natin makikita yung fuel gauge, speedometer. Dito naman po yung odometer niya. So ang natakbo ko nga pala is 159 km pa lang. So wala pa kasing hindi pa natin na long distance kasi wala pang rehistro at plaka. Pag pinindot natin tong select, ayan, kompleto to mga idol. Consumption naman sa fuel, 46.9 km per liters. Ayan medyo matipid na yan mga idol kasi hindi pa natin na long distance. Then meron po siyang voltage ng ating battery, 12.4 volts. Pero pag pinaandar natin yan, tataas yan mga idol. Ayan, paandarin natin. Ganun po yung niya, voltage kapag hindi nakaandar. Pero pag nakaandar, yan, tataas po yan mga idol. Kasi nagcha-charge naman po yung battery niya kapag nakaandar yung makina. Yan po, yung voltage. Yan po yung datingan niya pag nasakyan na natin. Ganda talaga hindi na sumasabit yung paa ko. Sa version 3, grabe. Sumasabit talaga yung paa ko doon. Mas masikip yun compare dito. Yan, maluwag na siya mga idol. Kahit sukatin nyo yung Honda Click version 3 nyo sa version 4, mas malapad na po yung legroom ni version 4. Meron po siyang charging port dito, USB Type-C. Ayan Pwede na kayo dito mag-charge ng cellphone habang bumabiyahe. Pasok nyo lang yung cellphone dyan. Maganda kasi malapad, malalim. At may cover pa po siya. Hindi yan mapapasukan ng tubig kahit umulan. So ito naman po yung ignition natin. So nakakilis na po yan. Nalagay na lang natin sa bag. Sasabit na lang. So diretso baba na. Tapos ganun ka na lang pag magpapatay. Tapos ilock mo. Napaka-basic lang. Lock na yan, alis ka na. Safe na kasi wala ka na maiiwan na susi dyan. Sa akin, mas okay na rin yung nakakilis po siya. Tingnan naman sa battery. Hindi naman po ito basta-basta nalolobat. Then, pag mag-on ka naman, kapag nakakilis po yan, pause mo lang po ito. Then, ikot. Yun lang. Then, ganun. Napaka-basic lang din. Tapos, meron po sa ditong integrated hook. Yung sa akin, aftermarket na po ito. Yan Alloy po siya, itong akin. Matibay ito. Mas maganda kasi nakaurong siya dito. Hindi ito basta-basta magagasgasan kasi may allowance po siya dito. Buksan naman natin yung under seat compartment. Ganun lang. Push lang natin ito dyan sa seat. Then, push natin to. Yun. Mabubuksan na po yan. Yan po mga idol. Mas malaki na yung niya, under seat compartment. 18 liters. Ayan, malalim. Kasi dito yung half face helmet. Pero yung maliit na full face, kasi naman po dito. Yung maliit lang na full face. Ito naman po yung fuel tank niya. Maganda po sa fuel tank na ito. Kasi 5.5 liters. Yan po. Matipid sa gas, malaki pa yung gas tank. Then tips naman sa pagpandar nito mga idol. Push nyo lang to, lagay nyo lang dito. Yun. Hintayin natin mawala yung animation niya. Yan, steady na siya. Then, start natin yung makina. Dapat hindi naka-side stand yan. Hawak sa brake, then start. Pag malakas pa po yung minor niya, wag muna natin paandarin. Lalo na kapag cold start, bagong bukas natin yung makina kapag umaga. Lakas po yung minor niyan, tapos hintayin natin bumaba. Ayan Pag medyo tahimik na yung makina niya, saka na natin pigain yan. Saka na tayo magpaandar. Kapag smooth na yung yung tunog niya at yung makina niya. So yun po mga idol, Honda Click 125 version 4. Napaka-basic lang nito na motor. Compact, madali lang talaga i-maneuver. Kaya okay na okay ito, lalo na sa mga beginners. Dito lang po muna tayo. Chris Ride Motovlog. Ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you.